normally ang sanggol pag 6 months, meron na pong kahit pa paano na nasasabi. So, nasa Bicol po sila. Ang dahilan po kasi yung first apo ko, yung nanay niya, 19 years old, walang nakapagbantay sa amin na kailangan pala, importante yung nagpapa-breastfeed. Okay. So, since mag-isa po sila sa probinsya, so, sila yung walang nakapag-guide na magulang. So, tuwing uuwi po ako, excited, first ako. After 6 months, sasabihin ko, i-video nyo nga. Ano nang nasasabi? Wala siyang, physical na problem. Normal na normal. So, hindi po nagsasalita. Tapos, after 1 year, wala pa rin. So, dumating po yung 1.5, wala pa rin. Walang problem. Nag-screen-born screening, normal. So, wala kaming ina-expect na may problem yung first ako po. Lalaki siya. So, pag edad ng 2 years old, ilinuwas from Bicol to Manila, nag-outing po kami, family. So, nandun kami sa isang bahay. So, doon ko po nakita na parang may problem yung apo ko. Kasi magdamag, sa isang bahay po kami, magdamag siyang umiiyak, tapos nag-headbang. Ito yung mother niya, nagaganon po siya. Tapos, ang napapansin ko, parang tumitingin, patagilid. Doon ko nakita na, teka, kinakabahan ako, parang may something wrong. Tapos, doon po sa loob ng ng room, meron din po akong family friend na hindi ko alam na may anak pala siya na autistic. Tapos sabi niya, "Ma'am, pwede kitang makausap." Sabi niya, "Ma'am, I just hope na open ka." Pero hindi niya kinuwento na may anak siyang ganon. Sabi niya, "Ma'am, yung apo mo, huwag kang magagalit, pero ipa-check up mo po. Parang may problem siya." So, sabi ko, oo nga, hindi siya nagsasalita. So, alam niyo po dito sa Pilipinas, I think 3 lang po yata ang espesyalista sa mga ganyan, developmental doctor ang tawag sa kanila. Alam niyo po, bago ko na-check up yung apo ko, it took us 6 months para mapaschedule ng check-up. So, na-detect talaga siya na talagang autistic 2.5. Yan po sa St. Luke's. Ang doktor niya si Dr. Malanda, and then nag-run ng series of tests. Iniisip nila baka may bini siya or di ba? Normally parang po yan, yung hindi makapagsalita kasi bini. So, normal. So, nung lumabas po yung result, talaga po yung apo ko is sick. So, okay. Honestly, sobrang dami ng nagastos ko from first ako, di ba? From 2 years old na hanggang 6. Wala pang Fairmax. Hindi ko pa yan na-encounter. So, simpleng lagnat. Ang isa pong autistic ay hindi mo pwedeng hawakan. Hindi pwedeng painumin ng gamot. Mamamatay yung sino man ang may autism pag hindi mo napababa yung lagnat. Pagka nag-38-39, itatakbo ko po sa hospital overnight 70 to 80,000. Sa loob ng 1 taon, 3 beses po yan nilalagdag. Kaya galit na galit ako sa mga magulang pagka yung nababad, alam mo yun, magkakasipon, magkakalagnat. So, syempre po, swerte nila. Meron silang lola katulad ko. So, from 2.5 hanggang 6 years old before Fairmax, yan po ang namin. At saka may mga therapy. Therapy, the problem. Ang laki na nagagastos. Hindi po nagsalita at walang improvement. Dumating sa point po talaga na nahihiya po kami lumabas. Kasi pagka nasa public place ka, kaya po ako, ang heart ko is grabe. Ang pag may nakikita kong autistic, yung iba po nagagalit, pero honestly, hindi nyo gugustuhin na magkaroon ng isang autistic sa family nyo. Ako po yung heart ko talagang sobrang natutunan pag may nakikita ako. Kasi po na-experience namin na ang isang autistic, pag hinawakan mo, mas lalo pong nagpupumiglas. So, ang na-encounter ko ang Fairmax 2016, ang edad po niya 6 years old, with all the therapy and everything, wala po nag-prevent. Pero, nung umokay sa akin, nakita ko okay dun sa mga gumamit, medyo nag-research kami, anong meron dito sa Fairmax? Wala namang mawawala.
binigyan ko yung manugang ko ng isang jar. I-try mo lang sa talampakan. Kasi pag tulog na, hindi mo nga sila pwedeng hawakan. Galit sila. So pag tulog na, hagurin mo yung, di ba sa may, dito po, pusod, sa talampakan, tsaka sa likod. Tulog na yan, hindi na yan mapapansin. Every day, twice a day, ganun po ang pinagawa ko. Okay. After po, hindi pa po nauubos ang isang jar, imagine niyo ha, ang kailangan ko lang word. Alam niyo po nung hindi pa nauubos yung isang jar, meron po silang family magkakasama. Diyan sa nasa Cubao kami, nabangga yung sasakyan na sinasakyan, bago yung sasakyan ng anak ko. Pagkatapos nag-uusap silang mag-asawa, sabi nila, uy, wag muna natin sasabihin kay mama, baka mainit ang ulo. Wala muna sa atin sweet, sabi niya doon sa asawa niya. Wag muna tayong magsusumbong kay mama, kasi baka mainit ang ulo. Tapos, silang tatlo lang laman ng kotse. Tapos may ka-meeting po ako, 4 yun eh. Tapos, pagpasok dun sa office, tumatakbo. Pagtakbo niya, sabi niya, Yuwa, yung karniduri nabangga. May ganyan pa, nabangga. Yung jeep kasi Pagka ganun ko, sobra kong tawa ko ng tawa. Sabi ng mag-asawa, hala, si mama, ano to tawa ng tawa? Sabi ko, pakialam ko naman sa sasakyan yung may insurance yan. Yung apo ko nagsalita. So that was the first time na nagsalita ang apo ko, hindi po word. Ang gusto ko lang word. Mama, gano'n. Ang sinabi po niya, isang sentence, ngayon po, makikita nyo, nagsasalit. Minsan po, pag kami event, pinapasalita ko po dito. Tapos po doon sa office namin, siya po talaga wala kang trace na makita. Until now, continuous. Parang maintenance lang naman yan eh. Ba't di namin tinitigil? Alam niyo po, ang mahirap po sa sa autistic, pag hindi niyo po yan na-address sa maliit pa lang, ang hirap po kung umabot siya, di ba pag lalaki, honestly po, pwede yung makamatay na hindi niya kasalanan, hindi niya alam. So, kailangan po, tayo, sabi ko nga, i-share lang natin, walang mawawala. Huwag niyo lang po talagang i-assure na gagaling. Kasi po ako, honestly, tinanong ako nung doktor. Ang sinabi sa akin nung na-detect siya, ma'am, huwag po kayo, lola, huwag kayong mag-expect na gagaling. Ang autism ay walang gamot. Sinabi niya yan nung na-detect niya 2.5. And then May 2019, the same doctor na nagsabi na walang gamot ang autism is the same doctor with certificate na nag-declare ng apo ko now is autism-free. Yay! Nahihiya po ako dahil ang sabi niya, Lola, pinainom mo ba lahat ng supplements na binigay ko? Hindi mo pa ako mapapainom eh. Ako po kasi honestly, ayokong maging parang negosyo. Sabi nga ni Daniel, I think sa susunod na check-up, kasi every 6 months, kailangan ko na daw sabihin. Kaya lang, ako po, mas gusto kong mag-share dito, and then walang mawawala kung isi-share nyo sa mga kakilala.